Isipin ang mundo kung saan walang iisang bansa, kundi daan-daang lungsod, bawat isa'y hiwalay. Ngunit iisa ang wika nila, iisa rin ang pista at mga Diyos. Nagpupulong ang mga tao, nagtatalo, nagpapasya, tapos sila mismo ang lumalaban. Ang karangalan sa laro ay parang medalya. Karaniwan lang ang pang-aalipin, walang kumo-kontra. Higit sa lahat, lahat ay nakaugnay sa dagat. Pagkain, pera, kaibigan, kaaway lahat galing sa tubig. Ito ang Gresya noon, maingay, makulay, at sadyang iba-iba. Ang Gresya ay hindi patag na bukirin, kundi puro bato, burol, at dagat. Kulang ang lupa para sa taniman, kaya umaasa sila sa olibo, ubas, at kambing. Masama ang mga kalsada, ngunit ang dagat ay mabilis na daanan. Bawat lambak ay parang sariling mundo. Dahil dito, madalas nag-aaway ang mga lungsod. Nagnenegosyo rin sila o nagkakaroon ng pananakop. Kung gusto mo ng mas mabuting buhay, gumawa ka ng barko. Lumayag ka para maghanap ng bagong lupain. At oo, napakaganda nito. Ngunit para mabuhay, kailangan mong maging matalino at maliksi. Kung ikaw ay nasa hustong gulang na lalaki, dito ipinanganak, at may bahay, ikaw ay mamamayan. Maaari kang bumoto, magsampa ng kaso, at magpasya sa hinaharap. Ang kababaihan ay nasa bahay. Ikinararangal sila, ngunit hindi kasama sa politika. May mga dayuhan din. Sila ay nagtatrabaho, nagbabayad buwis, ngunit hindi dumedalaw sa pulong. Mayroon ding mga alipin. Sila ay ari-arian lamang. Ang ganitong ayos ay itinuturing na normal dito. Hindi lahat ay pantay-pantay, ngunit alam ng bawat isa ang kanyang lugar. May ideya sa Athens, bakit hindi lahat ay magkasamang magpasya? Walang presidente, may pagpupulong, at bawat mamamayan ay pwedeng magsalita. Maraming korte, bukas ang mga pulong, at lihim ang botohan. Kung may masyadong popular, pwede siyang paalisin. Ngunit ang demokrasya ay hindi para sa lahat. Hindi kasali ang kababaihan, alipin, at dayuhan. Sa ibang syudad, hari o mayayaman ang namumuno. May sariling modelo ang bawat isa. Ang Sparta ay hindi lang puro lakas. Lahat dito ay sumusunod sa disiplina. Mula pagkabata, sinasanay sila sa paglaban. Ang mga lalaki ay namumuhay ng simple. Sila ay kumakain at naglilingkod ng sama-sama. Ang mga babae naman ay mas aktibo. Sila ang namamahala sa bahay at lupa. Ngunit ang kapangyarihan ay nasa kalalakihan pa rin. Ang lungsod ay parang isang kampo. Lahat ay malinaw, mahigpit, at walang emosyon. Ang ganda at sining, hindi rito. Mahalaga ang kaayusan at lakas ng militar. Nagtatrabaho ang mga alipin sa minahan, bahay, at pagawaan. Masigla ang gawaing kamay sa bayan, gumagawa sila ng palayok, nagtatahi ng damit, at nagpapanday ng bakal. Sa pamilihan, may lahat ng bagay, mula tinapay hanggang mantika at alak. Iba-iba ang tanda ng mga barya, bawat bayan ay may sarili. Ang alak, keso, at olibo ay para sa pagluluwas. Kapalit nito ay butil at kahoy. Nagaganap ang kalakalan sa dagat, mas mahalaga ang barko kaysa daan. Ang mahusay magbenta ay namumuhay ng maayos. Ang hindi marunong ay pumupunta sa hukbo. Mga bahay sa bakuran, kusina, banga, panulid sentro. Lalaki sa bisita, sa piging, babae sa bahay. Babae na mamahala, nagpapalaki anak, naghahabi, nag-aayos. Pamilya nagdedesisyon kasal. Dote ay estratehiya. Damit, simple, lana't lino. Paliligo, langis, panlinis. Tubig sa balon. Buhay di mayaman, ngunit maayos. Lahat nasa lugar. Natututo ang mga batang lalaki ng alpabeto, musika, at palakasan. Sa Atenas, mahalaga ang mahusay na pagsasalita at pag-iisip. Sa Sparta, mahalaga ang pagiging malakas at masunurin. Paglampas ng 18, may pagsasanay at serbisyo militar. Sa bahay tinuturuan ang mga babae, pagluluto, pagbuburda, relihiyon. Madalas, mga iginagalang na tao lang ang mga guro. Walang aklat, kinakabisa ang mga tula at kwento. Ang pagpapalaki ay hindi lang paaralan. Ito ay daan upang maging karapat-dapat na mamamayan. Tinapay, sabaw, keso, olibo, sibuyas. Simple lang ang lahat. Mahalaga ang alak, pero hinahaluan ng tubig. Masamang malasing. Bihira ang karne, madalas lang sa pista. Panghimagas ay pulot, prutas ay igos at ubas. Nagluluto sila sa apoy, walang espesyal na gamit. Pag-angkat ng butil ang sagip sa tagutom.
Ang pagkain at pamumuhay ay natutunan ng may pagpapakumbaba at paggalang sa bawat hiwa. Ang mga templo at plaza ng Greece ay hindi lang maganda kundi tiyak din ang pagkakaplano. Ang mga proporsyon nito ay sadyang idinisenyo para ikalugod ng mata. Matingkad ang kulay ng mga templo kahit sanay tayong isiping puti lang ito. Ang mga teatro ay itinayo sa gilid ng burol para mas maging maganda ang tunog. May mga galerya ang paligid ng mga plaza. Pinondohan ito ng lungsod at ng mga nagbigay donasyon. Ang arkitektura nila ay ganda, gamit, at pagmamalaki sa kanilang polis. Bawat lungsod, pamilya, at propesyon ay may sariling Diyos. Ang mga handog ay iniaalay sa altar sa ilalim ng bukas na langit. Ang templo ay tahanan ng Diyos, hindi pook ng pagtitipon. Ang mga pari ay karaniwang tao, madalas nagsisilbi ng salaitan. Mayroon ding mga orakulo, ngunit ang huling pasya ay sa tao pa rin. Ang relihiyon dito ay bahagi ng buhay, ng kalendaryo, at ng pang-araw-araw. Mga piyesta, sumpa, at simula ng gawain, lahat ay kasama ang mga Diyos. Kung wala sila, walang patutunguhan. Gustong-gusto nila ang mga mito rito, tungkol sa mga bayani, Diyos, at halimaw. Paliwanag ito sa pinagmulan ng mga pangalan, kaugalian, at maging ng mga lungsod. Inuulit ang mito ng mga makata, isinasadula ng aktor, at iginuguhit ng pintor. Bawat siglo may sariling bersyon. Hindi ito aklat, ito'y paraan ng pag-uusap sa mahalaga, tulad ng dangal, katusuhan, pag-ibig, at parusa. Sa mito, nauunawaan ng tao kung sino sila, pati kung bakit ganito ang takbo ng mundo. Ang mga piyesta rito ay lahat ng bagay ng sabay-sabay, sport, teatro, pagkain, at musika. Takbuhan, pakikipagbuno, paghahagis, ang nanalo ay nakakakuha ng korona at habang buhay na respeto. Para sa Olympic Games, humihinto maging ang mga digmaan. Ang mga teatro ay nakakaakit ng maraming tao, mula umaga hanggang gabi, mga trahedya at komedya. Nagtatawanan, umiiyak, at nagtatalo ang mga tao. Ang piyesta ay hindi lang basta pahinga, kundi mahalagang bahagi ng buhay kung saan nakikita ng lungsod ang sarili nito mula sa ibang pananaw. Dapat maglingkod ang bawat isa. Ang mayaman sa mabigat na balutit sibat. Ang mahirap sa magaan o sa barko. Ang mga sundalo nakapila sa phalanx. Pader ng kalasag at sibat. Sa dagat may maniobrahan, taran, bilis. Ang digmaan ay bahagi ng buhay. Subalit ito'y mahirap na panahon. Nasirang bukirin, namatay na mahal sa buhay. Sa pagpupulong nagpasya, at sa labanan, sila rin ang nagbabayad. Kapag kapos sa lupa o gustong yumaman, ang tao'y nagpupunta sa dagat. Daan-daang bagong lungsod ang naitatag, mula Espanya hanggang Dagat Itim. May sarili silang pamilihan, ngunit iisa ang Diyos, wika, at tradisyon. Nagbebenta sila ng alak, langis, at pusod. Tumatanggap sila ng butil, kahoy, at alipin. Ang dagat ay parang network ng daan, kung saan dumadaan ang kalakal at ideya. Kaya ang Gresya ay nagiging higit pa sa isang bansa. Ang mga Griego ang nag-imbento ng pagtatalo. Alam din nila ang paggamot. Sila ang nagpaliwanag sa kalikasan at kasaysayan. Tinalakay nila ang katarungan. Nag-usap din sila sa pamamahala ng lungsod. Binigyang diin nila ang halaga ng pagtatanong. Kumalat ang kanilang wika at estilo. Lumaganap ito sa mundo kasama ng mga bagong lungsod. Mga teatro, plaza, batas, pati ating salita. Lahat ay nagmula sa kanilang kultura. Nabubuhay pa rin tayo sa mundong ito. Ito ay itinayo ng sinaunang Gresya. Kung interesado ka, mag-subscribe. Huwag mong palampasin ang bagong episode. Sa amin, maikli lang at diretso sa punto.